Yun guys, good morning, good evening, good afternoon sa ating mga higala dyan, no? Panibagong buhay, panibagong vlog for today. So, ngayong araw na to mga higala is April 1. So, to 2024. So, yung vlog natin for today mga higala ay isang tips lang, no? Sa mga baguhan dyan, sa mga surplus unit or kahit naman hindi surplus, yung mga tinatawag na second hand unit. Alright? So ayan yung pag-usapan natin dyan. Nakikita nyo naman dyan sa ating thumbnail. Yan po yung pag-usapan natin ngayon. So bago natin pag-usapan yan, pupunta muna ako sa LBC dahil may nagpapabili sa atin ng mga parts, no, ng kanyang sasakyan. Ito yung mga kanyang mga parts ng kanyang sasakyan. So bali ipapadala ko sa LBC yan. Shoutout kay Sir Isidro. Nagpapabili siya dito mahigala, nagpapadala siya ng pera, tapos tayo yung naghanap ng kanyang piyesa, so ipapadala na natin through LBC, no? So pagkatapos through LBC, so punta tayo dun sa ating shop. So pero itatakol muna natin yung pag-usapan muna natin ngayon, yung mga tips, no, sa mga wala pa masyadong alam sa mga buhay surplus o sa kanilang mga surplus na unit, kahit man hindi surplus or yung mga second hand unit, no? So bago natin i-discuss, magpipray lang tayo. Lord God, maraming salamat po sa biyayang binigay niyo po sa akin sa pang-araw-araw. Gabayan niyo po ako, Lord, para mapagpapatuloy kami sa aming mga ginagawang mabubuti. Ilayin niyo po ako sa kapahamakan, pati na din yung mga subscribers, yung mga viewers ko, bigyan niyo po sila ng mga pangatawan. Ilayo na din sa kapahamakan para mapagpatuloy kami sa aming bawat isa na ginagawa. Itong lahat ay alay sa iyo. In Jesus' name, I pray. Amen. Alright, so ayan mga higala, walang intro, walang outro po yan. So samahan nyo ako, dito na tayo sa LBC. So guys, nandito na tayo sa LBC. Ito, no, so ito yung mga parts na ipapadala natin ngayon, no? Ito, so nandito yung mga air filter at saka camshaft sensor ng DE62 52B, DE52B. Ipapadala natin to kay Sir Isidro sa Leyte, no? So mamaya papakita ko sa inyo mga higala. Ayan, ito yung camshaft sensor at saka filter. So mahirap kasi dito ganito mga higala sa mga probinsya, kaya dito si Sir nagpapadala, nagpapahanap. Sama mo picturean. Okay. Ang mana? Ang dero. Ano nga? Nag-power break. Kaniya siya na-register kasi Okay, sana. ako matay mo siya pag nayagi para ako ma-try. Okay, ma'am, no? Heads up, we move it. So ayun mga higala, tapos na tayo. Napapadala na natin. So ito na, itatakol na natin. So ayun mga higala, tapos na tayo at naipadala natin kay Sir Isidro, no? Para LBC natin. Okay, so small box yung nilagyan natin mga higala. So ngayon, itatakol na natin. Paano ba para kahit pa paano mga higala makatulong ako sa inyo, no, sa mga baguhan dyan na bumibili ng mga unit, multi-cab man, kung kahit anong unit, surplus or mga second hand unit, no? So dito muna tayo sa multi-cab mga higala. Unang-una ninyo gagawin kapag nakakuha na kayo ng multi-cab or any type of multi-cab, so syempre ang unang-una nyong titingnan mga higala, so dapat nyong palitan, not only tingnan pero dapat nyong palitan or i-check nyo talaga. Unang-una is ang engine oil, no? Ayan. Ayan po yung number 1, engine oil. So tingnan nyo mabuti kung ang oil ay medyo malapot na or medyo itim na, no? Delikado na yan sa kalusugan ng inyong mga sasakyan, especially sa dito sa loob ng inyong makina, ano? So dapat palitan nyo na yan. So mai-recommend ko sa inyo, depende kung ano man yung gusto nyo. Mayroong fully synthetic or mayroon namang semi-synthetic ng mga higala. So kung gusto nyo maganda pa rin yung hatak niya siyang sasakyan ninyo, so kahit in the future, so recommend sa inyo is fully synthetic, no? Pwede kayo magtanong lang kayo kung ano ba yung viscosity, o mayroon kasi yung mga viscosity like mga
05W to 40W, no? 10W to 30W. Okay, so pwede kayong magtanong or pwede nyo i-check yan, no? Depende sa sasakyan yung makukuha, mga higala. Alright, so second naman, ayan, second is yung mga multi-cab or kahit hindi naman multi-cab, basta mga gasolina, no? Mayroon po yung especially sa pag mayroon kayong automatic, no? Sa mga automatic to, applicable to sa mga automatic. Yan po yung tinatawag natin ngayon na ETF, no? Sa mga ETF ngayon, yung mga automatic transmission fluid, no? Yung ETF. Yung mga bago ngayon is CVT na, continuous variable transmission. So ngayon naman is yung mga multi-cab, especially kahit 17, no? Ano pa naman yan, ETF, automatic pa yan. So automatic transmission fluid. So dapat nyo ding i-check. Aside from the engine oil, mayroon din yung transmission fluid. Yan yung tinatawag transmission fluid, ETF, automatic transmission fluid, no? So i-check na din kung madumi na ba or malapot na ba. So ganun din. Sa mga nagtatanong sa mga multi-cab natin dyan kung ilang litro ba, no? Sa isang multi-cab, mapapick up man yan, mapapaban man yan. Dahil 3 cylinder po yan, is 3 liters po yan gagamitin natin. 3 cylinder, no? So dahil 3 cylinders siya, 3 litro gagamitin nyo. 3 liters for the engine, 3 liters for the ETF also. Alright, okay. So pangatlo, i-check nyo din yun, yung brake, no? Yung mga brakes natin, yung mga brake pad or drum brake, kung okay pa ba, goods pa ba, kahit pa paano, no? Yung mga brake fluid nito, yung mga brake fluid, napaka-importante po yan. Dahil yung mga brakes na yan, is yan po yung nagbibigay buhay sa mga sasakyan. Not only for the sasakyan, for sa ating buhay din, no? For safety purposes, no? Dapat nyo ding i-check yan, mga higala, no? Ayan yung mga pangatlo natin. Pang-apat naman natin, so yung pang-apat natin, mga higala, is i-check natin yung water or coolant doon sa ating reservoir or sa radiator, para kahit papano iwas aberya, no? So mayroon po kasing yung mga unit natin ngayon na wala ng tubig doon sa radiator or sa reservoir, no? So kung mayroon man kulang or madumi, so dapat na natin palitan. Or yung iba dyan, hinaluan na yung halo-halo na yung nilagay ng tubig kahit papano, no? So dapat maganda, kung gusto nyo, kung may budget kayo, pwede natin yung lagyan or pwede nyong lagyan ng coolant kahit papano, iwas aberya at syempre maganda pa sa inyong makina. Ayan, so dapat i-double check natin, no? So tingnan natin yung label, na mayroon kasi yung label, mayroong max at saka mayroong below max, no? So wag po na natin, dapat before natin patakbuhin, i-check po natin. So or dapat palitan talaga para kahit papano kampante po tayo kung saan man kayo babiyahe. So yung panglima nating tips, mga higala, no? So yung panglima natin is yung tires or gulong, yung mga nut nito, no? Yung mga tornilyo, dapat din natin i-check. Dapat yung ma-check kung nahigpitan ba nila, or yung mga gulong natin pudpud na ba or wala bang oblong. May mga iba kasing gulong na, especially yung mga multi-cabs natin, original pa yung mga gulong galing pa sa Japan. Yung mga gulong nito is yung mga makapal pa, pero i-check natin kung yung mga expiry nito, expire na ba to or hindi pa ba expire, or kahit makapal pa yung guma nito pero na expire na siya, or may mga kunting leak na, no? So dapat nating i-check, dapat nating palitan agad-agad, especially pag palagi kayong nagbabiyahe, no? Para iwas disgrasya talaga. Ayan po, no? So kapag ganyan talaga, dapat nyo nang palitan agad-agad. Wag na po na pa, kung mayroon na kayong budget, pwede na kayong bibili agad. So again, mga higala, ito po yung 5 pong tips na dapat nyong gawin kapag kayo po ay nakabili ng kung ano man yung sasakyan, multi-cab man yan or mga second hand na sasakyan, no? Kahit papano makatulong ako sa inyo. Ito po yung mga 5 tips natin. So unang-una, mga higala, yung tip number 1 natin is engine oil. Yun nga, dapat yung palitan yung engine oil. So sa mga nagtatanong naman kung ilang liters po, yung engine oil natin is 3 liters. Okay, so pangalawa, ETF, yung mga, especially ngayon, yung mga unit natin is mga automatic na. So yung mga automatic is ETF, automatic transmission fluid. Alright, so sa mga nagtatanong naman, ilang litro din? 3 liters din. Okay, pang tatlo natin, para kahit papano safety tayo,
brake and fluid, no? So dapat i-check natin yung mga brake pads or drums natin or yung mga fluid natin, no? So yung mga brake fluid. At yung pang-apat natin is yung water at saka coolant, no? So importante din yan, especially pag long drive. O kahit naman hindi long drive, sa nasa matraffic kayo or paahon, no? Dapat natin i-check yan, especially pag kuha nyo sa unit. At last but not the least, yun nga, yung gulong at saka yung mga nut. Dapat higpit at yung mga gulong kahit hindi pa pudpud, or i-check nyo kung kailan po yung mga expiry date, no? Kung expire na, agad-agad nyong palitan para kahit papano safety po tayo sa daan. Alright, so yan na lang mga higala, at maraming thank you po sa mga nanonood at nakikinig sa ating video for today. At paki-share naman po kahit papano, marami po tayong matulungan sa mga wala pa po masyadong alam in terms of multicab at yung mga second-hand unit, no? Yung mga basic knowledge lang po. This is your boy Higala signing out. May God bless you all. Hasta la vista. Peace. God bless. Stay safe everyone. Bye-bye. Salamat.